Hello Pisces, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, first card ni Pisces, we have choice. By staying conscious in your thoughts, you guide your journey in the direction of choice. So, maaari ng iba sa inyo sa ngayon, there is an important choice that you need to make. So, good luck sa iyo dyan. So, maganda rin, no, na magiging maganda rin na magkakaroon kayo ngayon ng options, no, different alternatives din siguro ang maipipresent sa inyo sa ngayon ng divine. So, kaya pag-isipan mabuti. No? Do not jump into something na hindi ninyo pinag-isipan mabuti. Para, alam mo yun, hindi kayo magsisi in the end. We have patience. Be patient and allow destiny to unfold at its own pace. Napakagandang message ito. Kasi nga, diba, kahit ano man ang pagmamadali natin, kahit ano man yung pag-i-insist natin na gawin natin or mangyari ang mga bagay na gusto natin mangyari sa timeline na gusto natin, kahit anong pilit natin, if it's not meant to happen yet, it won't happen. Kung hindi yan, nakatakdang mangyari, talagang hindi pa yan mangyayari. Okay? Kaya importante na matuto tayong magpasensya, matuto tayong magantay, kasi lahat naman ng bagay, 'di ba, nangyayari according to the divine order and timing. Kaya we just need to be patient, and also kailangan natin magtiwala sa plano ng divine universe. Okay? Kasi kahit matagal pa na tayong magantay, 'di ba? But because that is what is best for us, so tama lang, worth it lang ang pag-aantay na gagawin natin, 'di ba? Kasi yung pinipilit natin ang gusto natin, tapos yun naman pala, 'di ba? Hindi rin naman mangyayari. Kasi nga kung hindi yan para sa 'di ba nga may kasabihan na kung hindi ukol, hindi bubukol. So regardless kung anong effort ang gawin mo, if it's not meant to happen, it won't happen. 'Di ba? So matuto na lang tayo magantay at magpasensya. So we have courage. Live your life fearlessly with courage, strength, and determination. Okay? Magpakatatag ka, tibayan mo ang inyong loob, 'di ba? At kung ano naman ang para sa iyo, 'yun ang ibibigay sa iyo. Kung ano yung meant for you, ano yung deserve mo, 'yun ang ibibigay sa iyo. Kaya huwag kang matakot. No? Kung ano man ang dadating, ano man ang maaaring kailangan ninyong gawin, 'di ba? Maging matatag at matibay lang kayo. Tibayan ninyo ang inyong loob. At mangyayari kung ano ang nakatakda para sa iyo. Okay? So, yun. So, tignan natin kung ano pa ang ganap. And by the way, maraming salamat muna for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto ninyo na mag-join kayo sa membership. Okay? Salamat. So, what else? We have the Hanged Man, pero naka-reverse siya, you know. So, baka ang iba sa inyo dito, maybe merong tendency to be impulsive, 'di ba? Yung bang hindi masyadong, hindi kalmado, no? Kaya kung ano yung dumating, pwedeng agad-agad, no, tatalon. Kaya siguro meron kayong reminder dito to be patient, 'di ba? Kasi maaari na, alam mo 'yun, kung ano yung nakita ninyo, yun na yun. Tatalon agad kayo diyan. You're going to take advantage of it right away, yung gano'n. Pero yun pala marami pa kayong puwedeng pagpilian. Yun pala marami pa kayong puwedeng i-consider, 'di ba? At hanggang sa mapili ninyo kung ano yung best para sa'yo, 'di ba? So, we have the Three of Swords. Heartache ito, no? Heartache and heartbreak. Nagkaroon kayo dito ng pwedeng traumatic experience in the past. Pwedeng related ito sa relationship, no? Pwedeng related ito sa relationship. Pwedeng related ito sa pwedeng related ito sa relationship na nagkaroon ng paghihiwalay. Pwedeng ganon. Pero tapos na to.
'no, nangyari na 'to, in the past. So, maaaring ngayon, um, parang konti na lang ano, konti na lang yung time na kakailanganin ninyo para tuluyan na kayong paghilom ang mga sugat sa puso ninyo. So, this siguro nangyari na 'to matagal na. Kaya kumbaga unti-unti nabubuo na yung puso mo, unti-unti nakakalimot ka na siguro. Although sometimes maaaring bumabalik-balik yung ano mo, bumabalik-balik pa yung sama ng loob, yung, yung heartache mo, 'di ba? Maaaring paminsan-minsan naaalala mo pa, pero maaaring papunta ka na sa overcome 'no, ng sitwasyon na 'to. So kumbaga, you're still working on it siguro 'no, na makapag-move on ka na from this situation. Kaya ayun, so that's good 'no, na parang napi-pick up ko dito ano na, yung parang, you are already working on it na tuluyan mo na 'tong makalimutan, tuluyan mo na 'tong mapatawad 'no. Pero although ngayon, may konting bigat pa 'no, may konting bigat pa, may konting sakit pa kayong nararamdaman, pero pasasaan ba at, malalagpasan mo din 'yan 'no. You just also need to be patient with yourself kasi hindi naman natin ito mamamadali. Everything is a process, lalo-lalo na yung healing process, sometimes it takes a lot of time. 'Di ba? Kaya you need also to be patient about yourself. Okay? So, we have the Four of Pentacles. So, maaari no, na ang iba sa inyo dito holding on too tight, holding on too much pa dito sa sitwasyon. Maaring sa tao, maaring mahal na mahal mo yung tao. Kaya paminsan, maaaring yun ang nagiging sagabal 'no, sa tuluyan mo ng pag-move on sa sitwasyon na 'to. Kasi baka paminsan-minsan naalala mo pa rin yung person mo, kung yun yung person mo nga yung nakapanakit ng damdamin mo rito, maaaring sa sobrang mahal mo yung tao, 'di ba, kahit nagawan ka na ng hindi maganda, ng hindi mabuti, parang hindi mo pa rin basta-bastang male-let go 'no, parang hindi mo pa rin kaya na mai-let go siya, 'di ba, yung gano'n. Kaya maybe this is something that you are holding on too tight 'no, baka yung person mo. But for others of you in terms naman of, money kasi Pentacle energy ito, pupuwede rin na this is holding on too tight naman sa pera, 'di ba? Pupuwedeng pupuwedeng walang balance o pupuwedeng hindi kayo nagkakaroon ng balanse sa paghawak ng pera, sa pag-manage ng inyong pera. So, pupuwedeng, nasobrahan naman kayo, yung bang, save ng save 'no, save ng save, gusto mo ay siguro yung iba sa inyo yung pera pagdating gusto mo itatabi lang, 'di ba? Alam mo yun, yung ise-save ninyo, to the extent na siguro yung mga needs ninyo, yung mga bills, mga ganyan, baka naaantala ang pagbabayad kasi parang hirap na hirap bumitaw sa pera. Puwedeng may gano'n ding ganap ang iba sa inyo. So, this is asking for balance, okay? So, yun. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.